Magandang hapon, ngayon ay July 20, 2026 at narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Nakakaapekto pa rin ng southwest monsoon o habagat dito sa western section ng ating bansa. Ngayong hapon at gabi, posible pa rin po yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa iba't ibang bahagi or malaking bahagi ng ating bansa dulot po ng habagat at ng localized thunderstorms. And may kita din po natin dito sa ating latest satellite animation, may mga cloud cluster tayo dito sa may silangan ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon, wala pa pong defined circulation itong mga kaulapan nito, but nakikita po natin na mataas yung chance na within 24 hours, posible pong may mabuong low pressure area or may LPA formation dito sa bahagi na ito, kaya continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At base naman dito sa ating TC threat potential, meron din tayong low to moderate na likelihood ng weather disturbance formation dito sa may silangan ng Visayas, Mindanao area mula July 20 hanggang July 26. Ang nakikita po natin is likely na ito ay kikilos pa northwestward or hilagang kanluran at posible po itong tumawid dito sa may northern portion ng Luzon. And by July 27 naman, to August 2 or yung sa week 2 natin, nakita po natin na patuloy nga nitong tatawirin itong Northern Luzon area patungo naman dito sa may kanluran ng extreme Northern Luzon. Bukod din po dito, meron pa tayong isang namamataan na possible po na formation ng weather disturbance outside ng Philippine Area of Responsibility, ngunit within po sa ating monitoring domain. And nakita po natin kung magpapatuloy po yung ganitong scenario natin, itong weather disturbance na labeled na 1, is possible po na itong weather disturbance na ito and yung posibleng i-enhance nito na habagat yung magdudulot po ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw sa malaking bahagi ng ating bansa. At para naman sa maging lagay ng ating panahon, bukas araw ng Martes, dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Luzon, patuloy pa rin po na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Possible pa rin yung mga isolated, yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi, dulot pa rin ng habagat at ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Palawan, maging sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Sorsogon, bukas po ay magiging maulap na yung ating kalangitan. Pagsapit ng hapon at gabi, mas tumataas na din yung possibility ng mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dala po ito ng habagat. While for the rest of Visayas at Mindanao naman, possible pa rin yung mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning kaya malayang makapalaot yung mga kababayan nating mga isda pati na rin may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa in the next 3 days from Wednesday hanggang Friday dito sa Metro Manila at sa bahagi din ng Baguio City, patuloy po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Possible pa rin yung mga isolated na mga pag-ulan and pagsapit po ng Thursday ng hapon maging sa araw din ng Friday, possible po na maging mas mataas yung chance ng mga pag-ulan nito dala po ng habagat. While for the area naman ng Legazpi City by Wednesday, may mga isolated po tayong mga pag-ulan na mararanasan and by Thursday and Friday, possible po na mataas yung chance ng mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dala po naman ito ng trough ng potential na weather disturbance natin. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio City ay 16 to 25, sa Legazpi City naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Cebu at Tacloban City, from Wednesday to Friday, posible din po na maulan yung panahon na ating mararanasan. Dulot din po ito ng trough ng potential na weather disturbance po natin. And for the area naman ng Iloilo City, mataas din po yung possibility ng mga scattered na mga pag-ulan, dala po ng habagat. And ina-expect po natin from Wednesday hapon onwards, posible pong paminsan malakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan, kaya doble ingat para sa ating mga kababayan.
Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 24 to 31 degrees Celsius, sa Iloilo City ay 24 to 32 at sa Tacloban City naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Davao at Cagayan de Oro City, magiging maulan din po yung ating panahon sa mga susunod na araw. Expect po natin mataas din yung mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagulog. Posibleng dala rin po ng potential na weather disturbance po natin. And for the area naman ng Zamboanga City, magiging maulan din po yung ating panahon. Mataas ang chance ng mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dala po ito ng habagat. And again, expect po natin from Wednesday ng gabi onwards, possible po paminsan hanggang sa malalakas yung pag-ulan na ating mararanasan, lalong-lalo na sa western section ng Mindanao. And dala po ito ng southwest monsoon o habagat. Kaya again, pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 31 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro City ay 24 to 31, sa Zamboanga City naman ay 24 to 31 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 6:29 p.m. at ang sunrise naman natin bukas ng 5:37 a.m.